Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong makakasama. Brother Raymar, Brother Homer, Brother Adjun at ang inyong lingkod, Brother Angelo, na pansamantala nyo pong mapapakinggan sa umagang ito para sa pag-aaral at pagpapahayag ng mga salita po ng ating pong Panginoon na kanyang ipapangusap sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Purihin ang Diyos mga kapatid, kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 Eugene FM at binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat po ng sumusubaybay sa atin sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, sa lahat ng 63 barangays na sakop ng bulan, maging sa lahat ng lugar na naaabot ng frequency ng 100.7 Eugene FM. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ano man po ang ating mga sitwasyon ng buhay, naway patuloy nating madama ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid. Amen. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Binabati din natin ang isang mapagpalang umaga ang mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, ang tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, ang congregation ng Magsaysay, Iquirino, maging ang dito po sa Santa Remedios. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yamang nalalaman natin mga kapatid na ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin mga kapatid sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. So purihin ang Diyos mga kapatid. Ganun din po binabati din natin ang isang mapagpalang umaga ang lahat ng sumusubaybay sa atin sa FB Live. Good morning po Sister Yuli Albao, maging sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa atin ngayon sa FB Live. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise God. So purihin ang Diyos mga kapatid at patuloy din po nating ipinag-aanyaya ang atin pong mga schedule ng gawain at mga pagsamba mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Iquirino, mayroon po tayong panambahan dyan. Ginaganap po tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga. So kung kayo po ay malapit sa lugar ng Iquirino, malaya po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa aming pong pagsamba diyan. Or kung kayo naman po ay malapit dito po sa lugar ng Barangay Magsaysay, mayroon po tayong panambahan dyan mga kapatid at ginaganap ang gawain dyan tuwing araw din ng Sabado
sa ganap na alas 7 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo po ay dito sa sentro ng bulan, ang ating pong pinakamalapit na gawain ay dito po sa may Santa Remedios, sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church, mga kapatid. At ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 7 ng umaga. At ang programang Si Jesus, ang buhay na pag-asa, mga kapatid, ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, mga kapatid. So naway araw-araw po natin itong subaybayan, sapagkat ang mga salita ng Diyos, ito po ang magpapalago sa ating mga espiritual na buhay. At kung kayo po ay nais magkaroon ng pre-home Bible study, o kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa mga salita po ng ating po Panginoon, malaya lamang po kayong mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-9320038. 0951-9320038. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at batiin din natin ang isang mapagpalang umaga si Sister Siren na nanonood sa atin ngayon sa FB Live. Ganon din po kay Sister Margie Guetan na sumusubaybay din sa atin, mga kapatid, dyan po sa lugar ng Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang Isiha, ang Soledad, maging ang Guneo family, ay binabati natin ang isang mapagpalang umaga, mga kapatid. Amen. At ganun din po kay Sister Christy Disuyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At naway ang pagpapala ng Diyos ay lagi pong sumaatin, mga kapatid. Ganun din po sa mga kapatiran natin dyan sa lugar ng A. Bonifacio. Ang Morata family, kay Brother Adam Morata. Siya po ay nakikinig at sumusubaybay sa atin ngayon sa ating pong programa. Amen. So purihin ang Diyos. Binabati din po natin ang isang mapagpalang umaga ang ating pong pastor, Pastor Randy Rosari, maging sa kanyang may bahay, Pastora Maricar, at sa kanilang mga anak, Sister Zoe at Sister Angel. Amen. So pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At tayo po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na sa ating pong programa, at tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi, mga kapatid. Ito po ay ang pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. At sa ating pong pagpapasimula, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa Diyos, mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, O God, hallelujah, kami po ay lumalapit sa iyo ng mayroong pagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Dalangin namin na ang mga salita mo ang aming pag-aaralan, ito po ay magbigay ng pag-asa sa sino mang nawawalan ng pag-asa, magbukas ng mga kaisipan, Panginoon. Elena Morata Borabo, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, at ganon din kay Brother Marvin Santos, and then Sister Divine Espela Guyal. Amen. So tayo po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, malaya lamang po kayong magsipagbukas sa atin dito po sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 10 to 13, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat, magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Salamat sa pagkabasa ng salita po ng atin pong Panginoon. Amen. So, pag-aaralan natin ngayong umaga, mga kapatid, ang may pamagat na
Everyone needs God. Amen. So lahat sa atin ay nangangailangan ng ating Panginoon, or kailangan natin ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen. So napakahalagang bagay na bawat tao ay nakakakilala sa Diyos. Ano man ang ating mga sitwasyon, mga kapatid, tayo man ay nasa mabuting kalagayan o tayo man ay nasa masalimuot na sitwasyon ng ating mga buhay, mas lalong higit na kailangan natin ang ating Panginoon. Pero ganun pa man, kahit tayo ay nasa mabuting kalagayan, mga kapatid, kailangan natin ang Diyos. Amen. Dahil ang Panginoon, ito ay nagsisilbing buhay sa bawat isa sa atin. Maaring hindi natin na-appreciate, mga kapatid, dahil tayo ay nabubulag ng mga makamundong bagay. Pero aminin natin sa hindi, kailangan natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Amen. So that's why when Jesus came, mga kapatid, hindi siya naparito para mag-establish ng religion. Hindi siya naparito, mga kapatid, para magtayo ng isang samahan, magtayo ng relihiyon, kundi para ipakita ng Panginoon na mahalaga na tayo ay nakakakilala sa Diyos, mga kapatid. Nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, ang kanyang kausap dito is mga taong medyo maayos naman ang buhay, mga kapatid, na kung tutuusin hindi naman gaano kailangan ang Diyos. And then may mga tao din siyang nakausap na talagang kailangan nila ang Panginoon, mga kapatid. So bawat isa sa atin kailangan ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi lang sa panahon na nakakaranas tayo ng panganib, kundi sa panahon na tayo ay nasa tingin natin ay safe, mga kapatid. Kailangan natin ang ating Panginoon. At naparito ang Diyos hindi para sa matutuwid, kundi para sa atin, mga kapatid, na makasalanan. Amen. So dito makita natin na mayroong pagmamalasakit ang ating Panginoon, mga kapatid, pagdating sa ating mga kaluluwa. Amen. So naparito si Jesus para sa atin dahil isa tayo sa mga makasalan ng tao na nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. Amen. So bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan. Yun yung purpose ni Jesus Christ, bakit siya nagkatawang tao at naparito, mga kapatid, na bayubay sa krus upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi siya nangaral, mga kapatid, na para na pumasok sa isang relihiyon. Amen. Dahil nung naparito si Kristo, mayroon namang relihiyon. Pero naparito siya para tayo ay magkaroon ng relasyon sa atin pong Panginoon. Amen. So naparito si Jesus para sa atin dahil sa tayo ay mga makasalanan, na tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. Bakit kaya? Amen. So sa Romans chapter 3 verse 23, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So sapagkat lahat ay nagkasala nga at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung dahilan, mga kapatid, bakit tayo ay inabot ng ating pong Panginoon. Dahil tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang naging resulta, si Kristo ang umabot sa atin. Amen. Sa bagamat siya'y Diyos, sabi ng Pilipos, mga kapatid, hinubad niya, hindi niya inaring ganap ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus, mga kapatid. Amen. So tayo ay naging makasalanan at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. That's why bawat isa sa atin ay nangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. At walang tao na may kakayanan na iligtas ang kanyang sarili, mga kapatid. Hindi ito kayang palitan ng mabubuting gawa, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Efeso, tayo ay nangaligtas hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya. At yun yung ini-establish natin ngayong umaga, mga kapatid. Yun yung purpose ng ating pangangaral ngayong umaga, na bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang pananampalataya, mga kapatid, na kung saan ito po ay nagiging constant
or constant, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, na hindi lang sa panahon na mayroong mga pagsubok, hindi lang sa panahon na mayroong pananampalataya, hindi lang sa panahon na mayroong mga pagpapala is magkaroon tayo ng pananampalataya, kundi every season of our lives, mga kapatid, kinakailangan magkaroon tayo ng constant at matibay na pananampalataya sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. At dahil ang pananampalataya na yan po ay magdadala sa atin sa kaligtasan na ipinangako sa atin ng atin pong Panginoon. So, ang Diyos ay naparito, inabot niya tayo, mga kapatid, dahil sabi sa Romans chapter 3 verse 10, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Walang matuwid, wala kahit isa, mga kapatid. So lahat tayo ay hindi perpekto. Madalas dito sa mundo, mga kapatid, kapag ang isang tao ay labas-pasok sa church, tinitingnan sila ng tao sa labas na mga perpekto. Hindi, mga kapatid. The reason bakit ang tao ay pumapasok sa loob ng simbahan, it is because aminado sila na sa kanilang sarili, sila po ay naging makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos, mga kapatid. So, mayroon ngang quotation na nabasa o isang kasabihan na nabasa sa social media, mga kapatid, na the church is not a place for saints, mga kapatid, but a hospital for souls. So, tayo ay pumapasok sa church, tayo ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. It is because, mga kapatid, we are sinners that needs forgiveness from the Lord, mga kapatid. Hindi tayo ay mga matutuwid na, mga kapatid, dahil kahit tayo ay sa mga mananampalataya, kahit tayo ay bautismado sa pangalan ng ating Panginoon, aminin natin sa hindi na minsan tayo pa rin ay nagkakamali, mga kapatid. At yan yung ini-imply, mga kapatid, ng Romans chapter 3 verse 10. Amen. Walang matuwid, wala kahit ni isa. Isa lang yung naging matuwid, mga kapatid. Ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nung siya ay nasa kalagayang tao, hindi siya nakitaan ng kapintasan, mga kapatid, kundi siya po ay nagpakita ng isang halimbawa kung papaano ba ang tao, mga kapatid, makakapasok at tatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa atin pong Panginoon, mga kapatid. So ano yung naging kapalit ng pagparito ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, mga kapatid, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Imagine that, mga kapatid. Hindi naman si Kristo yung dapat magbayad ng ating kasalanan, pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid, kanyang ibinigay ang buhay at ang kanyang sarili para magkaroon tayo ng katubusan sa atin pong mga kasalanan, mga kapatid. Amen. So dito maipapakita natin na akala natin okay yung ating buhay, mga kapatid, pero yung ating kaluluwa pala is kinakailangan ng ating Panginoon. Amen. Kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. Kahit sa mga nakikinig ngayon, sasabihin natin mayroon na tayong relihiyon. Hindi po relihiyon ang magdadala sa atin sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoon. Kasi mayroon kang relihiyon, pero kung wala naman tayong Kristo sa ating buhay, mga kapatid, magiging useless ang relihiyon. Kaya nga, nung si Jesus Christ ay naparito, galit na galit siya sa relihiyon, mga kapatid. Amen. Kasi maraming tao ang labas-pasok sa relihiyon, pero hindi naman umabot sa standard ni Kristo, mga kapatid. Amen. That's why binabasag natin yung paniniwala, mga kapatid, na ang relihiyon ang daan sa kaligtasan. Hindi po, mga kapatid. Kasi kahit balik-balik tayo sa relihiyon, pero kung paglabas natin is laman pa rin tayo ng bisyo, mga kapatid, laman pa rin tayo ng kasalanan, hindi po relihiyon ang makapagbabago sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Kagaya din yan sa pagpasok sa isang kaharian pero wala doon ang hari. Mga kapatid, pwedeng nasa kaharian ka pero wala doon ang hari. Amen. Pumasok ka lang sa kaharian pero hindi mo na-encounter ang hari. Parang ganun yun mga kapatid. Pero hanapin natin kung anong gawain yung mayroong espiritu ng atin pong Panginoon. Amen. I-make sure natin that every time we come to church, we encounter the Lord. Mga kapatid, religion is nothing without the God's divine presence, mga kapatid. Amen. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon. So, bawat isa sa atin, hingin man natin sa hindi, tayo ay nangangailangan ng Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ang Diyos sa araw-araw o sa bawat araw, sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kailangan natin ang ating Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa kagipitan, tayo ay nasa pagsubok, mga kapatid, mas lalong kailangan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Ang dahilan ng magagandang bagay na nangyayari sa atin, it is because of the grace of God, mga kapatid. Dahil ito sa biyaya lamang ng ating Panginoon. May mga nagsasabi na kahit naman anya ako ay hindi naglilingkod sa Diyos, okay naman anya ang buhay ko. It is because of the grace of God. Pero tandaan natin na ang grasya ng Diyos, ito po ay may hangganan. Amen. Mayroong grace period, mga kapatid, pero mayroon itong hangganan. Amen. Dahil pagkatapos ng grace, ang susunod nito ay judgment, mga kapatid. Habang tayo ay nabubuhay pa, ang umiiral, mga kapatid, is the grace of God. But when our lives end, mga kapatid, we will face judgment. Amen. Kaya yung mga bagay na nangyayari sa atin, mabuting bagay, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Nasasabihin natin, okay naman ako kahit hindi ako naglilingkod. Hindi po ganun, mga kapatid. Amen. Dahil biyaya lamang yan ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos, isa lamang yan sa mga attributes, divine attributes ng atin pong Panginoon. Pero wag nating alisin sa ating isipan na mayroong paghuhukom, mga kapatid. Amen. Sa grace ng Diyos, lahat dito ay nakikinabang. Amen. Kahit yung mga taong wala sa paglilingkod, nakikinabang sila ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Pero hindi po ang pagpapala ang magdidetermine sa atin, mga kapatid. Hindi po ang pagpapala ang magdidetermine ng atin pong mga kaligtasan, kundi tanging Panginoon lamang. Kaya mahalaga, mga kapatid, na tanggapin natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Huwag nating i-reject ang salita ng Panginoon, kundi ito po ay yakapin natin at tanggapin natin, mga kapatid. Amen. So madalas makita ng tao ang kahalagahan ng Diyos, mga kapatid, kapag mayroong problema o pagsubok. Kaya minsan niluloob ng Panginoon na dumanas tayo ng mga rimalaso, mga kapatid, just to remind us that without God, we are nothing, mga kapatid. Mayroon ngang kasabihan, mga kapatid, God without man is still God, but man without God is nothing, mga kapatid. Kaya dito makita natin na napakahalaga ng Panginoon sa ating buhay sa panahon na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga kapatid. Pero mas maigi na wag na nating antayin na magkaroon pa tayo ng mga problema saka tayo tatawag sa ating Panginoon. Amen. Ngayon pa lang na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, i-establish na natin, mga kapatid, ang relasyon natin sa ating Panginoon, upang sa panahon man na tayo ay makaranas ng pagsubok, mayroon tayong confidence na tumawag sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Yung tatawag ka na hindi ka mahihiya, mga kapatid. Kasi may mga tao na nagiging hindrance, mga kapatid, yung paglapit sa Panginoon dahil sa iniisip nila na kung kailan lang nagigilty sila, mga kapatid. Amen. Dahil nung sila ay nasa mabuting kalagayan, ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Pero nung sila ay nasa masalimuot na nakalagayan, saka sila tatawag. So parang nahihiya na silang lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Pero ganun pa man, ang Diyos ay mahabagin,
Yun yung Diyos na pinapakilala namin ngayong umaga, mga kapatid. Ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos na yan ay kailangan natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya habang tayo ay mayroon pang pagkakataon, mga kapatid, samantalahin natin ang panahon. Maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Paglingkuran natin ang Diyos habang tayo ay nabubuhay pa. Paglingkuran natin ang Diyos habang tayo, mga kapatid, ay mayroon pang lakas, mga kapatid. Romans chapter 14 verse 7 to 8, ganito po sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung nangamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Kaya't mabuhay tayo o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi mamamatay sa kanyang sarili. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos ang ating mga sarili. Dahil mismong sarili natin, Diyos ang may likha nito, mga kapatid. Amen. Sapagkat kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung mga matay man tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Ganito yung encouragement ni Apostol Pablo sa iglesia ng Roma, mga kapatid. Sabi niya, kung mabuhay man tayo, sa Panginoon dapat tayo mabuhay. Kung mamatay man tayo, sa Panginoon tayo mamatay, mga kapatid. Amen. Mabuhay man tayo o sa mamatay, mamatay tayo sa Panginoon. Amen. So ano yung implication nito, mga kapatid? Amen. Yung ating sarili, binubuksan ng Diyos ang ating kaisipan na tayo, mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Even ourselves. Yes, kailangan natin itong ingatan, kailangan natin itong alagaan, mga kapatid, dahil kapag ito ay nagkaroon ng problema, tayo din naman yung mahihirapan. Pero behind that, mayroong Diyos na nagmamay-ari nito. Amen. Kaya, sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Sino man ay hindi mamamatay sa kanyang sarili, mga kapatid. Kaya tayo na nakikinig ng salita ng Panginoon, maglingkod tayo, mga kapatid. Amen. Dahil masarap mamatay kapag tayo po ay naglilingkod sa atin pong Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang mabuhay sa Panginoon at ang mamatay ay pakinabang. Pangit naman kung namatay ka, mga kapatid, tapos pangit yung kung parang review sa'yo ng mga tao. Pangit yung kumbaga comment sa'yo ng mga tao. Nasasabihin, nung nabubuhay pa yan, laman niya ng bisyo, laman niya ng anumang mga bagay ng mundo, laman ng pambababae, laman ng sabong, mga kapatid. So parang pangit naman pakinggan kung ganun yung maging parang comment sa'yo ng tao kapag ikaw ay namatay na. Mas magandang pakinggan na ikaw ay namatay, mga kapatid, pero yung comment sa'yo ng tao is nung siya ay nabubuhay pa, grabe yung eagerness niyang maglingkod sa atin pong Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung mabuhay man tayo, tayo ay sa Panginoon. Kung mamatay tayo, tayo ay sa Panginoon. Bakit? Ang kamatayan sa Diyos, ito po ay pakinabang. At ang kamatayan ng tao, ng matuwid na naglilingkod sa ating Panginoon para sa Diyos, ito po ay napakahalagang bagay. Sabi nga ng aklat ng Biblia, mga kapatid, precious in the sight of the Lord is the death of His saints, mga kapatid. Praise God. So walang kakayanan ng tao na mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Kailangan natin ang Diyos sa bawat sitwasyon ng atin pong mga buhay. Job chapter 1 verse 21 to 22, ganito pong sinasabi ng Biblia. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inarimang mangmang ang Diyos. Amen. So hubad akong, sabi ni Job, mga kapatid, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad din akong aalis. Amen. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis.
purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So ano yung ini-imply nito mga kapatid? Amen. Dumating tayo sa mundo na walang dinalang anuman. Kaya nga tayo ay lumabas sa bahay bata ng ating ina na tayo po ay walang saplot mga kapatid. Amen. Yan po ay nagpapatunay na sa pagdating natin dito sa mundo, wala tayong dinalang anuman. Kahit napakayaman ng magulang mo, kahit maraming ari-arian, pero nung dumating ka sa mundo, ikaw ay walang anuman na dinala, kundi sarili mo lang mga kapatid. Pero pag tayo ay aalis dito sa mundo, bagamat wala tayong dinala pagdating natin, pag alis natin mga kapatid, wala din tayong bagay na madadala. Pero mayroon tayong ipagbibigay sulit sa atin pong Panginoon. Wala tayong bagay na madadala sa ating pagharap sa hukuman ng Diyos. Yung mga bagay dito sa mundo, kayamanan, katanyagan mga kapatid, hindi natin yan madadala. Pero mayroon tayong ipagbibigay sulit sa hukuman ng Diyos. Yun yung tanging madadala natin doon mga kapatid. Amen. Yung mga ginawa natin, sabi ng Biblia, bawat gawa, ito man ay mabuti o ito man ay masama, ito po ay ipagbibigay sulit natin sa atin pong Panginoon. Kaya wala tayong karapatang magmalaki sa Diyos. Ngayon pa lang mga kapatid, kinakailangan tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng atin pong Panginoon. Dahil kailangan natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Kailangan natin ang proteksyon ng Panginoon. Kailangan natin ang gabay ng atin pong Panginoon mga kapatid. Dahil ang tao, kapag nasa mabuting kalagayan, kumbaga enjoy lang mga kapatid. Yung katwiran na live your life to the fullest mga kapatid. Amen. Medyo alanganing katwiran yon mga kapatid. Amen. Dahil yun po ay kadalasang nami-misinterpret ng mga tao. Na pag sinabing live your life to the fullest mga kapatid is parang sisirain mo na ang buhay mo sa paggawa ng mga bagay na alam mong magpapasaya sa iyo. Amen. Mayroong mga bagay na magi-enjoy ka sa una pero magsasuffer ka kalaunan mga kapatid. Pero kung tayo maglilingkod sa Diyos, pwede naman natin gawin yung live your life to the fullest mga kapatid habang tayo ay naglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen. So, bawat ating gawa, ito po ay pagbibigay sulit natin sa hukuman po ng atin pong Panginoon. John 15 verse 5, ganito pong sinasabi ng Biblia. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Praise God. So, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Dito, parang ipinapakita ng Panginoon kung gaano siya kahalaga sa buhay natin mga kapatid. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, ang tao mayroong limitasyon. Amen. Kahit gaano natin katalino, kahit gaano natin kayaman mga kapatid, mayroong limitasyon ang tao mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, kung tayo ay manatili sa Kanya at Siya ay manatili sa atin, tayo ay magbubunga ng marami mga kapatid. So kung ang Diyos ay nasa atin, may pagkakataon mga kapatid na pwede pa tayong lumampas sa atin pong mga limitasyon alang-alang sa atin pong Panginoon mga kapatid. Amen. Kaya nga may mga tao na hinuhukuman na dito sa mundo ng ibang tao mga kapatid, pero kapag sila ay naglilingkod sa Diyos, maraming nagugulat. Amen. Yung mga taong pariwara ang buhay mga kapatid, kapag sila ay lumalapit sa ating Panginoon, maraming nagugulat. Why? Dahil kapag ikaw ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili sa iyo, mga kapatid, pangako ng Biblia na tayo ay magbubunga ng marami. May mga bagay tayong magagawa, mga kapatid, na sa tingin ng iba ito ay imposible, pero kapag ang Diyos ang kumilo sa ating buhay, lahat ng bagay mga kapatid na sa tingin nila imposible, nagiging posible mga kapatid. Amen. So,
Kaya hindi lang sa panahon ng pagsubok dapat nating sambahin ang Diyos. Hindi lang sa panahon na mayroong mga karamdaman, mga kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon. Hindi lang sa panahon ng bagyo, mga kapatid. Ngayon, ang Pilipinas ay madalas, kumbaga matatapos na lamang ang taon, mga kapatid. Marami pang pahabol na bagyo. Amen. Halos ilang buwan lang yung gap, may bagyo na naman. Yung nakaraan, weeks lang, mga kapatid. Amen. Mayroong bagyo na naman. Pero anong sabi, mga kapatid, ni David in Psalms chapter 34 verse 1? Ganito pong sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Amen. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen. So, hindi lang sa panahon, mga kapatid, ng pagsubok, hindi lang sa panahon ng karamdaman, hindi lang sa panahon ng kawalan, mga kapatid, kinakailangan tayo ay sumamba sa Diyos. Hindi lang sa panahon na mayroon tayong mga rimalaso is kinakailangan na tayong tumawag sa Panginoon, kundi sa buong panahon. Sabi ni David, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Even in good times, mga kapatid. Amen. We need to bless the Lord at all times. Whether we are in good times or in bad times, mga kapatid, we need to bless the Lord. We need to serve the Lord, mga kapatid. Amen. Kung tayo man ay may pagsubok, mas lalo tayong kinakailangan maglingkod sa Panginoon. Kung tayo man ay mayroong mga pagpapala, mas maglingkod tayo sa atin pong Panginoon. Kinakailangan patunayan natin sa Diyos, mga kapatid, na mas hiniibig natin ang Panginoon ng higit sa mga pagpapala na atin pong tinatamo sa atin pong mga buhay, mga kapatid. We need to love the blesser more than his blessing, mga kapatid. Because the moment that we love the blessing more than the blesser, that is idolatry, mga kapatid. That is idolatry. Yan po ay Diyos-Diyosan. Kapag sinamba mo ang nilalang kaysa lumalang, mga kapatid, yan po ay Diyos-Diyosan. Sabi ng Isaiah, mga kapatid, nung si Prophet Isaiah ay nangaral, sabi niya, may mga tao na mas sinamba yung nilalang kaysa sa lumalang, mga kapatid. Amen. So we need to bless the Lord at all times. We need to serve God at all times, mga kapatid. Amen. Upang mapatunayan natin sa panahon na tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos, ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon, well done, my faithful servant. Amen. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Last verse nating babasahin, John 15 verse 16. Ganito pong sinasabi ng Biblia. John 15 verse 16, mga kapatid. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Imagine, mga kapatid, kung gaano ito ka-unfair sa Panginoon. Hindi natin siya pinili, pero tayo ay pinili ng Diyos. Amen. Hindi natin siya hinirang, pero tayo ay kanyang hinirang. Maring pwede din natin sabihin, hindi natin iniisip ang Diyos, pero tayo ay kanyang iniisip, mga kapatid. Kaya ito yung sagot doon sa mga nagtatanong, bakit naman anya ako ay hindi naglilingkod sa Panginoon? Bakit mayroon akong pagpapala na tinatamo? It is because hinirang ka ng Diyos kahit hindi mo siya hinirang, mga kapatid. Kaya lang dapat nating tandaan na yan po ay mayroong hangganan, mga kapatid. Bawat ating gawa, mayroon po itong accountability na dapat nating panagutan, mga kapatid. Amen. Mayroon itong consequences. Amen. Sabi nga ng Biblia, bawat ating gawa, ito po ipagbibigay sulit natin. Ano man ating itinanim, yun din po ang ating aanihin, mga kapatid. So tayo ay hinirang ng Diyos kahit hindi natin siya hinirang. At tayo'y kanyang inihalal
upang tayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay mag-ibigay sa inyo. Ito yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo ay magsisipagbunga, lalago sa paglilingkod sa Diyos, anuman ang ating hingin sa Ama, sa Diyos, mga kapatid, ito po ay ipagbibigay o ibibigay sa atin ng atin pong Panginoon. That is the assurance of God, mga kapatid. The first is salvation, at sunod dito, mga kapatid, is yung blessing. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon at all times, mga kapatid. Praise God. Sambahin natin ang Diyos, hindi lang sa panahon ng pagpapala, kundi sa panahon, mga kapatid, na mayroon tayong mga pagsubok. Mga kapatid, sambahin natin ang atin pong Panginoon. Paglingkuran natin ang Diyos. At kung tayo man ay mayroong karamdaman ngayong umaga, mas lalong higit na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Because tomorrow might be too late. Amen. Ang isipin natin kung ano yung kahantungan ng ating kaluluwa pagkatapos na tayo ay mabuhay dito sa mundo, mga kapatid. Ang padasal kapag tayo namatay na, ito po ay walang bisa sa atin, mga kapatid. Kahit ano pang relihiyon mo, mga kapatid, kahit ilang padasal pa ang ipadasal sa iyo, wala po yang bisa. May mga nagsasabi, mga kapatid, na pag namatayan niya is kinakailangan pang idaan sa padasal. Hindi na, mga kapatid. Ang kinakailangang ipagdasal is yung nabuhay o yung nabubuhay pa, mga kapatid, yung mga naiwan na may pagkakataon pang maglingkod sa Diyos. Pero tayo, kapag tayo ay namatay na, mga kapatid, yung ating katawan, ito ay babalik sa alabok. Yung ating espiritu ay babalik sa Diyos, at yung ating kaluluwa, ito po ay haharap sa paghuhukom ng atin pong Panginoon. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng panahon, at pasimulan natin yan ngayon, mga kapatid. Praise God. So yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga, at nawa kayo po ay napagpala ng mga salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay Praise God. So salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin pong programa, at nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Batiin po natin ang lahat ng nanood sa atin sa FB Live. Thank you so much po kay Brother Dario Tobias. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. Ganon din po kay Sister Angelita Liguro. Thank you so much for watching. Sister Yoli Albao, thank you so much for watching. Sister Marlene Wagas Ayok, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Giselle Riverente, thank you so much for watching. Maging sa mga kapatiran po natin dyan sa lugar po ng Iquirino, pagpalain po kayo ng ating po Panginoon. Brother JP Flores, thank you so much for watching. Sister Cheryl Morata, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At Brother Andy Orozco, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Jenny Bitangkor, thank you so much for watching. Sister Elena Borabo, dyan po sa lugar ng Bagong Silang, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Marvin Santos, amen, thank you so much for watching. Sister Isabel Espirito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat, mga kapatid, ng sumubaybay sa ating pong programa, Sister Siren, Sister Lani Julian, thank you so much for watching. Sister Amiliana Sulayaw, Sister Jonalyn Buen, Sister Dolor Quezon, thank you so much for watching. Sister Christy Disuyo, at Brother Gary, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Syra Velasco, dyan po sa lugar ng JP Laurel, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Binabati din natin ang Mostoles family, Brother Jerry Mostoles, maging kay Tatay Arnold Mostoles, thank you so much for watching at sa pagsubaybay sa ating pong programa. Ganon din po kay Brother Ace Grabador, amen. So pagpalain kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ko na po kayo maisa-isa sapagkat ang ating pong oras ay limitado. Sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa, maging sa mga nakamonitor sa atin sa radio, tayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At muli nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Tayo po ay magsama-sama sa mga susunod pang pag-aaral ng salita ng Diyos. At hanggang dito lamang po ang ating programa. God bless us all.